Okay, properties of the wide flange column are you are given the area, the slenderness ratio for both axes, and then yield stress, and use the provided provision in figure SD-1 for compression members. So, actually, itong provision na ito ay nanggaling pa ito sa NSCP 2001. Okay, we're in, ano pa yon? Kapag steel, anong time na yon? Allowable stress design. Okay, kaya iba yung provision. Pero lumalabas pa rin kasi sa board exam kahit ngayon, etong ganitong klasing tanong. Kaya pag-aralan pa rin natin. No? So, which of the following gives the allowable compressive stress based on the slenderness ratio about the y-axis? So, to calculate, according to the code, according to this code, to calculate daw the allowable compressive load, i-multiply mo yung allowable stress, ito yun, FA, allowable compressive stress, dun sa gross area ng steel, which is ito yon. Okay? So, paano nalalaman yung allowable compressive stress? So, dito yan. Papasok yan dito. Case 1, so, kukumpitin mo yung CC. So, itong CC na to, ito yung limiting slenderness ratio natin, no? Limiting. Yan yung nagse-separate sa short column tsaka long column, parang ganun. So, sa current natin na code, ito yung katumbas nung 4.71 square root of E over Fy, no? So, pero sa lumang code, ito siya, square root of 2 pi squared E over Fy. So, kapag daw yung slenderness ratio mo mas mababa dyan, ito yung gagamitin mo na formula. Kapag naman mas malaki, o di, ito naman yung gagamitin mo na formula. Ganun lang kasimple. Okay? So, number 1. For number 1, yung slenderness ratio natin sa Y is 144. Okay, so kumpitin natin yung CC. So, square root of 2 pi squared E. So, ang E ng steel, 200,000 over Fy, which is 248. So, kumpitin natin yung CC. Okay, that gives us 126.17. Store natin sa calculator kasi gagamitin natin yan. 126.17. So, as you can see, for this slenderness ratio, mas malaki siya sa CC. So, ibig sabihin, this falls under case 2. So, therefore, our FA can be calculated using this formula. 12 pi squared E over 23 KL over R. 12 pi squared E over 23 times slenderness ratio, 144 squared. So, 49.7. Okay, mega pascals. Yan ang sagot. Okay, 49.7. Next, which of the following gives the allowable compressive stress based on slenderness ratio about x-axis naman? So for number 2, ang slenderness ratio sa x-axis, ang given ay 53.8. And as you can see, mas mababa naman ito sa CC. So ito naman ay case number 1. Ito naman yung gagamitin natin na formula. So medyo mahaba lang. So FA is equal to 1 minus slenderness ratio squared over 2cc squared. Tapos Fy over factor of safety. Where factor of safety is equal to 5 over 3 plus 3 slenderness ratio over 8cc minus slenderness ratio cube over 8cc cube. Ayan. Okay, so dediretsuhin ko sa calcu guys, pakita ko lang. So ganito siya. So 1 minus slenderness ratio, lagay ko sa A. 2cc, nilagay ko sa C yun, times Fy 248 over
factor of safety. So since mahaba yung factor of safety, lalagay ko na siya sa B. Okay, yung A natin, di ba, yun yung slenderness ratio sa X, which is 53.8. Yung CC natin yan na yun. Tapos yung B natin, ito. 5/3 plus 3 slenderness ratio over 8 cc minus slenderness ratio cube over 8 cc cube. Okay, so 124.09 megapascals. Okay, so that is letter B. And then, calculate the permissible compressive load. So, pinapahanap na yung allowable. So, guys, dalawa yung nakuha natin na allowable stress. So, syempre, ang mag-govern dyan is yung mas maliit, yung mas mahina. Ibig sabihin, dun siya mas mahina. No? Actually, sa unang tingin pa lang, dito pa lang, dapat na-recognize na kagad natin na mas mahina siya dito sa sa y-axis. Dahil mas malaki yung slenderness ratio niya doon. Pag sinabi mo kasing mas malaki ang slenderness ratio, ibig sabihin, mas slender yung structure. Pag sinabi na mas slender, ibig sabihin, mas susceptible siya for buckling. Kumbaga, dun mauunang magbabakel kung saan medyo malaki yung slenderness ratio. At dahil doon, iko-control ng slenderness or ng buckling yung capacity ng column. Kaya dito, ang mag-govern is itong stress na to. Okay, yun yung gagamitin natin for number 3. So for number 3, ang permissible stress, P, ay equal sa FA times yung gross area. Tapos ito ay 50, and then yun, 49.7. So, ito yun. Multiply lang natin ang area. 7,610. Tapos ang lalabas dito guys, Newton, no? Divide na natin ng 1,000 para maging kilo. So that's 377.96. So may konting discrepancy lang doon sa sagot dahil exact yung ginamit ko na value. So ito yon 378. Okay, pero kung gagawin ko ano to, rounded off. 49.7. So yan, 378 lalabas. Na? So nagka-discrepancy lang dun sa exactness ng solution natin. Okay, and that's how you solve this problem.